Hello baby. Ah, Gagawin ko tong video na to kasi para sa third month natin. Ah, Wala kasi akong ibang maisip na gawin or ibigay. Alam mo naman, ang dami kong gustong ibigay at ipadala dyan, pero pauwi ka na rin naman. And at the same time, nakiusap ako kay Mikey, alam ko busy. Saka nga, pauwi ka na. So, might as well, nag-isip ako ng iba na pwede ko maibigay sa'yo kahit through internet lang. So, ito, I'm creating this video. I hope ma-appreciate mo. Honestly, hindi ko nga alam kung ano magiging laman itong video na to, pero alam mo naman, hindi ako marunong kumanta. Tapos, kung sayawin lang, kayang-kaya ko, pero it doesn't make sense kung sasayaw ko, hindi ba? I just maybe try to tell story, try to inform you kung ano man yung naramdaman ko as of this moment, kung ano man yung mga bagay siguro na hindi ko pa sasabi sa'yo, kahit na everyday nag-uusap tayo, nagkukulitan, nagkakatampuhan, everything. Alam ko on a daily basis masaya tayo. And I hope I could even extend it here. So here it goes. Unang-una, before ka dumating sa buhay ko, or before pa kita even maging kaibigan, my life, should I say, hindi siya empty, pero kulang. Kulang kasi for the past 6 years of my life, I devote myself na magtrabaho, tulungan yung pamilya ko, magkaroon ng maraming pera, kumbaga parang gano'n na nasa isip ko. Pag-aaral and everything. I'm striving hard na humanap ng tao na magpapasaya sa akin for the past 6 years, kaya lang parang wala akong makita. And isa inisip ko nga dapating pa kaya siya, but I always keep on praying na sana dumating siya. I'm not going to say luckily, pero should I say na parang siguro inadya talaga ni God na that day pumunta ako dun sa chatroom na yon, mag-browse lang ng mga tao, makipagkwentuhan, kasi I was bored that day. I was so bored that day. Hindi ako pumasok sa opisina nun Then nakita ko kayo nagkakantaan and seems na masaya kayo, so nag-join ako sa inyo. But I'm kinda suplado, kumbaga gano'n naman palagi ang impression sa akin ng mga tao, lalo na sa chatroom. And at least you make a move of asking me na mag-hi or asking, sabihan mo ako na ngiti naman dyan. And then at least dun gumaan yung loob ko na maki-join dun sa group ng kantahan. And after nun, hindi naman ako nagtagal masyado, and I guess you get my YM, and then yun, it all started there. After that day, kumbaga parang, after that day, a few weeks after that, kinontak mo ako ulit, di ba? Dinas mo ako, and then suddenly we asked the same question, and then yun, doon nagsimula yung friendship natin. Doon ako nagsimula maging open, kumbaga parang you came to my life to the point na parang naghahanap ako ng kaibigan. I was down that time, and I was so happy na dumating ka nun, na nandun ka, kinakausap ako, hindi para agawin sa kung sino nagmamayari sa'yo, kung hindi para lang makipagkaibigan. Hindi ko naman ina-expect na mangyayari o darating dahil sa punto na ganito. Kaya yun, then after that, we decided na alam mo yun, na pumasok sa isang relationship. And honestly, nung pagpasok sa relationship na yun, hindi ako sigurado dun Pero naramdaman ko kasi baka maging masaya ako. Nandun pa yung word na baka maging masaya ako nung time na yun. So, sabi ko, I'm going to take a risk. Masyado na akong pagod, masyado na akong naghahanap ng taong papasaya sa akin. And I'm not expecting nung the first month natin, should I say, the first month natin, mahirap. Kumbaga parang I thought everything is okay, then suddenly nalaman ko meron tayong problema. Sobrang nasaktan ako noon, pero sabi ko okay lang yun, sanay na kasi akong masaktan I thought that was the end. It was the 26th or 25th of July, yung time na yon, na nakikipaghiwalay ka sa akin. Pero
inaccept ko na lang kagad. But not knowing after a few hours, you're going to call me back, you're going to inform me na hindi mo tinatapos yung relationship natin, mag-iisip ka lang and everything, and you do even try na kontakin yung magulang mo para paliwanagan din ako. So, sinabi ko sa'yo, okay lang naman ako at binibigyan kita ng kinakailangan mong panahon at oras para maiayos mo. And then, hindi mo naman ako binigo. Just before naman na, or the same day ng monthsary natin, first month natin, ginawa mo kung ano yung hinihiling ko. Mag-sorry din ako sa'yo kasi tiniis kita ng time na yon. Pero I guess yun lang yung magagawa ko para naman makapag-isip ka ng maayos. So, for that, thank you very much dun sa ginawa mong bagay na yon. I appreciate it. We're going on the second month. Second month natin. It seems na okay naman lahat noon yung time na after a week, nalaman ko na uuwi akong Pilipinas because of a sickness. Binigyan ako ng sick leave. So, sabi ko, siguro gumagawa ng way si God para makauwi ako, makilala ko yung family mo. Then, may ayos ko lahat. And I'm not even expecting na makakuha ko ng visa going to Japan. So, kumbaga, all in. Pinauwi na ako. Chance na makilala ko yung family mo, and at the same time, chance na makita na kita. Which is talagang napaka-overwhelmed. Kumbaga, parang, I'm not sure why God is doing it, but He has a reason kung bakit. But, a few days before ako pumunta sa Japan, may dumating tayong isang problema na I almost, or should I say talagang gusto ko nang sumuko. Kasi parang sabi ko gano'n, sabi ko hindi ko na kayang masaktan eh. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mo akong lolokohin. And I thought niloko mo ako, I thought ganito yung nangyari. So I assume things and I don't even say goodbye to your mom that time. But tumawag pa ako sa magulang ko yun, sa mama ko, crying and saying na, ma, akala ko, totoo na lahat, akala ko magiging masaya na ako, pero hindi pala. And then, my mom advised me not to talk to you, kaya hindi kita kinakausap nun. Ayaw kitang kausapin, ayaw kitang tawagan. And, hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung guts para umiyak sa mama ko, tumawag ka doon, at sabihin at magpaliwanag. Kumbaga parang, that moment, nakita ko na parang you mean the relationship. And hindi lang ako na-touch doon, na-feel guilty rin ako doon sa bagay na yon. Dahil, kumbaga parang, sino ba ako para gawin mo yung bagay na yon? Doon ko napatunayan na napakahalaga ko pala ba? Napakahalaga ko sa'yo. So, hindi na rin ako nag-waste ng time after kung makausap yung mama ko, tinawagan na rin kita, inayos na rin natin. And I'm so sorry kung nung time na yun napupunta ka ng mall, ang laki-laki ng eyebag mo. Sorry talaga. Pero, I appreciate it very much. Sobrang, as in, appreciate ko yun at hindi ko yung expect na magagawa mo yun. Maraming salamat sa bagay na yun. Doon ko masalang napatunayan na this relationship is worth fighting for. Yun, yung time na yun, pauwi na ako, hindi ba, after a few days, pauwi na ako sa Pilipinas. I'm planning things, paano ko makikilala yung pamilya mo, anong gagawin ko doon, kumbaga lahat pinaplano ko, and at the same time, yung pagkikita natin, which is set the 27th ang pag-alis ko, at magkikita tayo dapat nga August 31, and we only have around 3 or 4 days na magkita. Then at the end, we decided na at least we have 5 days. So yun, nakilala ko yung family mo. I thought it would be hard for me na kilalanin sila, baka sobrang mahirapan ako, kumbaga parang baka hindi nila ako matanggap. Kasi alam mo naman ng ano ko sa sarili ko eh. Masyadong mababa ang tingin ko sa sarili ko, even though a lot of people are trying to appreciate kung ano man ako, na may itsura ko or everything, hindi ko pa rin automatically natatake. Hindi ko kayang ipagyabang or dalhin yung sarili ko kasi hindi ko alam, basta yun yung nararamdaman ko. So, yun, naging okay naman yung pagkikita namin ng mama mo, and that's the time na sinabi ko na kapag naging okay naman lahat, sabi ko sa mama mo, exactly this is the word. If everything went well, hindi naman ako hingin yung kamay ng anak nyo. So, hopefully, maging maayos lahat. Dumating ako dun sa point na hihingin ko yung